Sabi ni Ma'am Neng Gigi, o pa-victim effect pa sila ngayon. Style bulok, ang daming ka-etchingan ho. Ngayon, gustong itutok ni Marcoleta, no, doon sa notarization issue, mga bossing. Pero, yung pagtatago nitong tao na ito, ayaw niyang pag-usapan, ayaw niya maging issue. Biruin niyo po yan, ano yung konversasyon po doon sa Senado, mga bossing. Talagang idinidiin niya yung notarization no? Pero wag kayong mag-alala, mga kababayan. Mukhang magiging masaya naman kayo kay Marcoleta dahil nga pinapa-issuehan ng show cause order ng COMELEC si Marcoleta, okay? So sabi dito, Rodante Marcoleta says Orly Gutesa is a victim in notarization issue. Ina-assume po natin iyong dami po ng nagnonotaryo ngayon na dikit-dikit sa mga city hall ng ating bansa. Lahat po iyon ang pumipirma, iyon abogado. Sabi niya Kiko Pangilinan, under the law, there's a commission. Dapat yes. No? Siguro may alam si Marcoleta na ang pumipirma mga kababayan, iba, hindi. Dapat ilabas ni Marcoleta yan. Di po ba? Dapat po. Pero sa nangyayari sa totoong buhay, sila po ba yung nandoon, nagnonotaryo? Ako, meron akong mga napagnotaryohan dati, mga kababayan. No? Ang magtatatak, ang mag-aasikaso, ibang tao. Ibang tao. Pero, ipapasok doon sa loob, doon sa lawyer, babasahin ng lawyer, aalamin ng lawyer, at haharap doon sa amin, o ikaw si ganito, ikaw si ganyan, tapos saka po pipirma yung lawyer. Wala po akong na-experience na napagnotaryohan na ibang tao yung pipirma mga bossing. Di ba? Ngayon, si Marcoleta, siguro may alam. Pero wag, sinabi na ng RTC, peki nga daw yung notaryo. May sariling batas yung ungas na yan. Oo! No, napapansin nyo kay Marcoleta mga bossing, kung ano-ano ang mga pinagsasasabi? Pati nga yung dun sa SOSE gusto niyang sabihin na meron po ba tayong batas na dapat ilagay yung mga pangalan nung mga magdo-donate sa iyong sa iyong tawag diyan, sa iyong SOSE o doon sa iyong kampanya. Sinagot ng mga lawyer. Ang sabi ng mga lawyer mga bossing, meron tayong batas na ganyan at kailangan ang ilagay mo doon sa SOSE mo ay pawang katotohanan, hindi ka pwedeng magsinungaling. Yari, mga kababayan. Kaya ngayon, wag kayong matuwa, mga DDS, no? Bakit? Dahil pinagpapasa si Marcoleta ng pagpapaliwanag kung ano ang nangyari doon sa SOSE at bakit siya nagsinungaling doon. Tuloy! Well, dapat din under the law, pero iyong realidad, maaaring ang mayroong dinedelegate. No? Si Gutesa ay biktima po rito. Patay na. Biktima na daw. Si Gutesa, mga bossing. Lintik ka, kami ang gusto nyong biktimahin. Kami ang gusto nyong biktimahin na paniwalaan namin yung sinasabi nyo ay totoo. Na yung sinasabi ninyo ay dapat namin paniwalaan. Mga bulbul up. Ibig ko sabihin, mga loko-loko kayo. Biruin mo ang trip nila, mga kababayan, is, kumbaga, ang trip nila is, ilabas natin si Gutesa, pagsalaysay natin si Gutesa, magsalita siya doon sa Senado, pagkatapos, hayaan na natin, itago na natin. Baka nga sila ang nagtatago niyan, mga bossing kay Gutesa. Natatakot silang lumabas ulit si Gutesa sa kadahilanan mga kababayan na yung kung una sablay na eto pa kayang pangalawa, maaaring sumablay din mga bossing. 'Di ba? Malaki ang tsansa na sumablay pa din si Orly Gutesa. Kaya nga mga kababayan, yung sa sa DOJ na pag-iimbita kay Gutesa, hindi na pinuntahan Bakit? Napakahirap po siguro na magsalita ka doon at sumalaysay ka doon nang hindi katabi si Marcoleta. Sino mag-guide sa iyo para doon sa di umano na salaysay ni Gutesa? Di umano, kasi alam naman natin na hindi tayo sigurado na si Gutesa talaga ang sumulat niyan. Baka po buo niyan si Defensor. Di po ba? Sabi ni Ma'am Neng Gigi, eto si Marcoleta puro salita at
ano yan, daldal. Hindi niya palabasin si Gutesa. Obvious naman na tinatago nila. Totoo ho, malaki ang sablay ni si Gutesa, tanga eh. Oo. No, kaya kapag ka ho, etong tao na ito lumitaw, mga bossing, eh baka mas lalo hong madaming maging katangahan na gawin. Kaya ang ginagawa ho nitong mga ito, eh diyan ka na lang sa banga. Hindi nga ho natin alam, baka mamaya patay na yan eh. Baka mamaya ho iniligpit na yan mga kababayan eh. Di ba? Pwede, malaki ang posibilidad. O liligpit ka na namin, tanga ka eh. Kung ano-ano mga pinagsasabi mo, kung ano-ano mga pinagbabasa mo doon sa hearing ng Senate Blue Ribbon Committee eh. 'Di ba? Tapos ano gagawin nila? Ibibintang sa gobyerno ng Pilipinas. Ibibintang kay Pangulong Bongbong Marcos. Ayan, si Gutesa pinapatay ng administrasyon ni Marcos. Ganyan ang gagawin. Si Gutesa ay biktima po rito. Siya po yung nabiktima rito pero siya ngayon ang kasalukuyan siya po ang kakasuhan ngayon ng falsification ng perjury. Eh malamang, 'di ba? Eh ano gusto mo? Gusto mo paniwalaan agad. Balu-baluktot nga yung mga pinagsasasabi. Malamang makasuhan ng perjury yan. Bakit, Marcoleta? Biruin mo, halatang nagsisinungaling. Doon sa kanyang statement, doon sa kanyang sinulat na statement, eh gusto niya ng witness protection. Tapos ngayon, doon sa verbal na sinabi niya, ayaw niya ng witness protection. Diyan kayo nahuhuli, diyan kayo nahahalata. 'Di ba? Sabay babanatan ni Marcoleta. Huwag ka kasing magmadali, yung paragraph 20 nakakalimutan mo na. Sabi ni Ma'am Neng Gigi, baka nga pinapatay na nila. Kaawa, pati pamilya, dinamay pa nila. Nawawala na yata ang mga pamilya. Baka nga, tapos binibintang lang sa gobyerno, di ba? Ang tanging kasalanan niya ay lumabas lamang at nagpasya para tulungan ng Estado na hanapin kung sino ang utak ng mga makawalang hiyaan na nangyayari sa ating bansa. Eh yung sinasabi niya naman, wala naman suportang ebidensya. Hindi naman pwedeng sabihin na, yung sinabi ni Saldico, yun, pwedeng sumuporta yun. Eh halata naman po na pinatapos lang nila yung Gutesa tapos pinag-aralan ni Saldico kung ano yung mga sinabi ni Gutesa saka siya magsasalita. Di po ba? Ano ebidensya nyo doon? Male-maleta? Maleleta lang ho ang maniniwala doon mga kababayan. Mga bobo lang ho ang mga maniniwala sa ganong mga ebidensya. At yan ang laging sinasabi ng mga DDS. Oo, bobo kami. Diba? Gutesa, fake witness. Parang buhok ni Marcoleta. Correct. Ay, fake ba yung buhok ni Marcoleta? Anyway, alisin ko na ho ito. May isa pa ho dito na umiiyak mga kababayan. Nasaan ba yun? May isa pa hong umiiyak mga boss si Pamoser. Alam nyo kung sino? Wala hong iba, kundi si Pulong Duterte. Nasaan ba yung kay Pulong? Pulong. O yan.